Meron na naman akong bagong alaga. May kalaro na ang aking mga alaga. Nirescue ko to. Nilipad-lipad siya sa school ng elementary. Tinawag ako noong nagke-caretaker doon. Sabi, may ibon daw na nakawala. Akala ay akin. Tingnan ko daw. Sabi ko, hindi naman nakakawala yung ibon ko. Ayan, pinuntahan ko. Tapos hinuli namin. Nakita ko siya lulugo-lugo doon na parang nanghihina. Tapos ang amos. Tapos nililigiran na ng mga pusa. So para siyang hindi na siya makalipad ng mataas. Kaya napaawa naman ako nung makita ko. Sabi ko, sige, ulihin natin. Ayun, ang huli namin. Kakaawa itsura amos na amos. Oh, nakita namin siya nakadapo doon sa may gulayan. Parang hindi na siya makalipad ng mataas. Mababa na lang yung lipad niya. Oh, nakawala ito sa kulungan. So ni-rescue ko kasi kawawa naman to pagka nahagip ng pusa. Napakahirap talaga pag nakakawala ang alagang ibon. Hindi sila talaga mabubuhay sa field kasi hindi naman sila sanay. Sanay sila talaga sa kulungan, lalo na yung mga ganito African lovebirds. Hindi to sanay sa labas Sa kulungan talaga sila sanay mamuhay. Kapag itong mga ganitong ibon ang nakawala, kawawa talaga sila sa labas. Kung hindi mahuli ng pusa, ahas, lahat ng threatens sa kanila, andyan sa paligid nila. Kaya kawawa talaga yung mga ibon. Delikado talaga sila na nakakawala. Ito na ang bago kong alaga. Ayan, may kalaro na ang si Tatum at si Timmy. 3 na sila. At ito na nga po, kinabukasan, nakita ko na medyo malakas na siya. Ang ginawa ko, inilapit ko yung kulungan niya sa kulungan ng 2 kong alaga. Kay Timmy, kay Timmy, ayan. Nag-aaway. Hindi talaga pwedeng pagsamahin talaga sila. Hindi ko na nakuna ng video yung pag-rescue ko sa kanya kasi nagmamadali kami. Yung mabilis lang yung pagtawag sa akin kasi baka makalayo yung ibon, kaya tumakbo na agad kami papunta sa school. So hindi ko na naisip ang camera or cellphone na magdala. So ayun, ang iniisip ko, may rescue ko kaagad yung ibon. So pagpunta nga namin ng school, ayun, nakita ko na nga yung ibon. Kaya hinuli agad namin. Ayan, tinry ko na ilapit kay Tatum. Tingnan ko yung reaction ni Tatum sa kanya. Kasi itong 2, isa lahi nila. Pareho silang African lovebirds. So pwede silang mag-partner. Ayan nga po, nang makita ni Tatum ay nagulat. Nag-behave ang aking dalaginding. Nag-behave. Nang makita si Tarim. Inoobserbahan ko pa kung boy or girl si Tarim. Pero sa observation ko, boy siya. Kasi matingkad yung kulay niya at saka mahaba yung kanyang tuka. Kaya tingin ko ay boy. So may kapartner na si Tatum.